sa Legal Minds. At syempre, isa na namang katanungan mula sa ating Facebook. Yung katanungan na naman nila yan. Grabe, nalalim Oo, at ito, may crush kay attorney to eh. Actually, nag-post nito. Yung nag-comment itong question na to. Babasahin ko muna. Para sa ito ha. Pogi? Para sa ito. Ito yung katanungan niya. Sabi niya, ano-ano ang mga posibleng nalalabag na batas ng mga kautusan ni President-elect Duterte na tulad ng shoot to kill para sa mga drug traffickers? Nasa batas ba ang pagbibigay ng karapatan na mga or sa mga gun owners kahit pa mga private individuals na barilin ang mahuhuling drug trafficker? Okay. So yung tanong dyan is about shoot to kill order. Is shoot to kill order legal? Is shoot to kill order constitutional? Because we are talking of constitutionality kasi yung constitution natin, yun ang naglilimit ng power ng ating Pangulo. Okay. So that's why yung lahat ng ginagawa ng Pangulo, dalawang question yan. Is it legal? Pangalawa, is it constitutional? Kasi pag legal, pag illegal yan, hindi naman siya pwedeng makukulong kasi presidential immunity. Pero pag unconstitutional, pwede yan maging void yung order ng ating presidente. Okay. Yun yan ha. So iba yung legal, iba yung constitutional. Okay. So yung tanong dyan, legal ba yan? Constitutional ba yan? Ano ba yung shoot to kill order? Yung sinasabi ng ating possible na, yung sasabihin ng ating presidente na patayin mo yan, hindi ibig sabihin na patayin mo yan. Okay? Di ba may word siya? Metamorphosis. Ano pa yung mga... ano pa yung mga figure of speech na yes. gamit. Ano bang ibig sabihin na patayin mo yan? That's actually, kasi we are Cebuano, we speak Cebuano, and yung ginagawa nating presidente was translated from English to Tagalog, from Bisaya to Tagalog to English. That's why na-misinterpret minsan. Okay. That's why first time kasi na yung presidente natin Bisaya. So yung ginagawa ng media, yung Bisaya na statement ginawang Tagalog, nung Tagalog ginawang English. That's why naging shoot to kill order. Kasi yung mga Bisaya kasi, patayin mo yan. But actually, patayin... So, ano ibig sabihin ng patay? Di ba isa lang naman ibig sabihin ng attorney? Literal. But if yung meaning dyan in a Cebuano to Tagalog iba. Kasi yung translation kasi ng media natin... It's a good thing na Bisaya ka talaga, attorney. Yeah. Explain niya kung bakit nga naman. Kasi ano ibig sabihin? Doon muna tayo sa Cebuano. Ano ibig sabihin pag sinabing patayin mo yan? Ano ba yung gusto lang talaga iparating ni President-elect? Kasi patayin mo yan, subject sa limitation ng batas. Huwag mo siyang i-interpret literal. Kasi ang problema kasi na misinterpret kasi yung Bisaya translate into Tagalog din naging translate into English. Okay. That's why na misinterpret yon. That's why you have to read between the lines. Ano bang ibig sabihin na patayin mo yan? Patayin mo yan kung unahan ka. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi there's no such thing as shoot to kill order. Wala naman sa batas yun eh. Okay? Of course, pero kung ikaw, if you are the police, na may attack on your part, ay patayin mo na. Unahin mo na. Kasi ikaw yung unahan. Yun ang ibig sabihin ng shoot to kill order. Okay. So there's no such thing as patayin mo isang tao kahit na walang ginagawa. Kahit na drug lord yan, hold upper yan. May karapatan yan. Pero walang atake. Hindi ka inatake niya. Against you. Huwag mo siyang galawin because may karapatan yan, may tinatawag tayong human rights. Pero attorney, are we talking about authorities lang o pati mga ordinaryong... Same lahat yon. We are talking about authorities, we are talking also of any private individual. Wala tayong karapatan na patayin ng isang tao. Kung for example, bibigyan tayo ng isang rifle, license rifle. License to own. Iba yung license to carry. Pero there's no such thing as license to kill. Yun ang problema kasi na misinterpret kasi we translate it literally. Pero, attorney, yung regarding dun sa patayin mo yan, pagka translate mo yan sa Cebuano, ano ang ibig sabihin talaga na patayin mo yan doon sa Cebuano? Okay. Ano talaga ang ibig sabihin? Kasi patayin mo yan, hindi ibig sabihin na patayin mo talaga diretso. Patayin mo yan kung unahan ka. Okay. Pero, attorney, ang problema dito, kadalasan, ang kinukuha talaga ng media is literal. 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 Yung reading between the lines,
judgment yun nung nagbabasa at saka kung ano ang gusto mong sabihin. Kasi sa akin, hihiwalay muna ako ng konti si attorney. Nung sinabi niyang patayin mo yan, ang nasa isip ko, inuutusan niya kahit sino, patayin niya yan. Hindi niya inuutusan, hindi nga sinabi ang pulis dyan Sinabi niya yun nung nagpa-interview siya. So, ano ang ibig sabihin ngayon niya nang patayin mo yan? Kasi wala naman siya sinabi doon na pag inunahan kayo. Kasi pagpapaliwanag na yun, di ba mga second Parang ano na yun, sumunod na interview na. Para na-explain tayo ngayon, we have to adjust. Kasi first time tayo na may presidenteng Bisaya. First time tayo na may presidente na iba yung salita. Okay? So Cebuano speaking, Bisayan speaking. Kasi sanay tayo sa yung presidente na very formal magsalita. Kailangan ano yung protocol. There's no such thing as protocol sa mga Cebuano. Hindi ganun eh. If you know, pupunta kayo sa ibang cities, iba magsalita ang Cebuano. That's why when I was studying here in Manila, I was misinterpreted by my classmates. Akala nila galit ako. When in fact, hindi. Kasi nga, because of our language ng isang Cebuano, palagi na misinterpret na mga Tagalog. That's why, ngayon, kailangan yung media natin ngayon, maingat. Kailangan intindihin niya, ano ba talaga ibig sabihin ng patayin mo yan? Kailangan tanungin mo, ano bang ibig sabihin ng patayin mo yan, Presidente? Pero given hindi talaga sila maingat. Ano? Una sa lahat kasi Hindi sila maingat. parang ang media kasi walang oras din to interpret every time. Diba? Parang gano'n. Parang it takes time eh. Pag Ano bang ibig sabihin mo, Presidente? Ng patayin mo yan? Patayin mo ba? Literally, patayin mo yan? Or kung unahan ka? Gano'n, kailangan mo. Kasi pagka, attorney, from media ako, pag sinabi niyang patayin mo yan, I'll get that patayin mo yan. That's it. Nasabi mo na eh. Headline na kinabukasan. Ang explanation niyan, kinabukasan na siguro yan. Kinabukasan na. Misinterpret naman ang media naman. So, ibig sabihin ng patayin mo yan, pag inunahan ka na. Because you have no right to kill a person. Okay. When he had the press conference, he was in the front of the media and he was not talking to the soldiers, to the police, to the AFP. He was talking to the people. He was kasi when you're facing the media, you're talking to the Filipino nation, taong bayan. Parang yung media nagre-represent sa tao. Hindi lang yung police. Yes. Tama naman. Pero sabihin, patayin mo yan. Wala naman siya ibig sabihin, patayin mo yan literally. Di ba? Literally, may sinasabi mo siyang patayin mo yan. Literally, patayin mo talaga yan, ha? Kung makita mo yung isang drug addict, drug lord, patayin mo na. Wala mo sinabi gano'n, ha? Patayin mo yan, ang ibig sabihin, iba kasi ang literal meaning ng Bisaya. So that's why kailangan natin intindihin. Kailangan natin siyang bigyan ng chance. Kasi first time natin na yung presidente natin si Cebuano. In fact, nahirapan kami magsalita ng Tagalog. Okay, it's really hard. Same also on your part if you speak Cebuano. For example, yung language natin maging Cebuano, mahirapan din kayo. Parang ganon. So kailangan ng konting adjustment. And bibigyan natin ng chance siya kasi first time na may Cebuanong presidente. Kasi yung issue kasi is dahil mali nga yung interpretation ng karamihan sa mga kababayan natin, ang ano daw is baka magkagulo. Kasi parang ang dating kasi sa kanila, inutusan mo kami bilang presidente na i-shoot to kill kung may makita man kaming drug trafficker. Hindi ganoon. Hindi ganoon yung ibig sabihin niya. That's why kailangan yung spokesman niya, kailangan magaling mag-intindi. Correct. Para mag-explain ng mabuti. At hindi dapat siya mapagod kaka-explain. Kasi kung mapapagod siya, mahabang explanation hindi ito. lalo maintindihan. Taon ito. Huwag ka mapapagod. So, simple word, patayin mo yan. Ba't ang ibig sabihin yan, patayin mo yan kung unahan ka. O yan. So, kung, for example, kasi we are lawyers, may tinatawag tayo na right of self-defense. Yun ang ibig sabihin niya. Right of self-defense, right of self-determination under international law. So, yung ibig sabihin ng right of self-defense, pag may atake on your part, unahan mo na. Yun ang shoot to kill order. Kasi doon, ang premise kasi na pinanggagalingan kasi nito, attorney, yung galit siya sa drugs talaga. Yes. So, nung sinabi niya, patayin nyo na yan, i-shoot to kill nyo na yan. Ibig sabihin, ang tinitingnan namin dito, pinanggagalingan, nagalit niya sa droga. So, baka naman yung emosyon niya ang lumalabas
Pero hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing diretso. Kumbaga, dinadaan niya dapat sa proseso na alam niyo sa amin kunyari siguro mag-iiba siguro 'yun kung sinabi niya. Alam niyo sa amin sa Cebu or sa Davao, patayin yan. Parang iba siguro. Pero doon kami nanggagaling doon sa galit niya sa drugs. Na which is, we also like. Kasi ayaw din namin ng drugs at saka drug addict at saka drug lord. So, based sa, if you check the records, yung lahat na namamatay, yun ang kasi yung nangunguna eh. Yun ang namamatay. Pero kung sumusunod sila sa batas, for example, may mga pulis, then nag-surrender sila ng maayos, walang problema. Pero pag lumalaban sila sa pulis, yun, problema yun. Pero attorney, ang sabi niya kahit sa civilian Ano? na pag nakakita ng drug lord, yung iba pa drug nga, pusher. yung iba pa nga may gun owner sila eh. Actually, may tinatawag tayong civilian arrest. Okay. Ano ba ibig sabihin doon? Kung makita mo siya gumagawa ng krimen, you can arrest. Pag lumalaban sa'yo, yun. Barilin mo na. Self-defense. Barilin mo na. Ano ba yun? Self-defense. sorry. Sabi ko, self-defense. Self-defense. Pagtatanggol mo rin yung sarili yung mo. mga ganun. May tinatawag tayong right of self-defense. Pag may tinatawag tayong defense of a relative, defense of a friend. Hindi ako sigurado sa premyo Pero ang pagkakadinig ko, pag nakahuli ka ng pusher, ito premyo mo. Pag nakakuha ka ng drug lord, ito premyo mo. Parang may pressure siya. Oo nga At pag patay mo na yan. Parang pag ganyan, ano yung nagiging basihan? Yung to what now happened encourage to to encourage yung mga taong bayan na sila mismo ang humuhuli. Vigilant. Parang ganun. Vigilant. Pag hinuhuli nila, pag lumalaban, yun ang tinatawag na self-defense. Patay na yan. Doon tayo nagkakalituan sa patayin na yan eh. Mukhang mahaba-habang usapin yan. Kaya kailangan talaga magandang explanation. Yun ang ibig sabihin ng shoot to kill. Shoot to kill order. Pag lumaban. Pag lumaban. Yun. Pero pag hindi lumaban, buhayin. Buhayin. Arrestuin lang. Oo nga, di civilian Arrest mo yun? Civilian arrest. Citizens arrest. Citizens arrest. Kasi isa sa mga sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, di ba? Hindi daw pwedeng ganon. Kasi magkakagulo what will now happen to the rule of law, di ba? Yun yung sinasabi niya Yung bansa natin, we are under the rule of law, not rule of man. Ang ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na saligang batas. Okay. Can you arrest a person without an arrest warrant? Can you search a person without a search warrant, without a warrant of arrest? Sabi ng batas, no, as a general rule. Pero may mga exception. Kung nakita mo na. Aktual. Dala yung droga. Alam mo nang para ka nanood ng comics. Nanood ng sine. Hindi. You have to do action. It means, if you want the country na magbago, hindi mo dapat yan sa presidente lang, ang presidente lang gumagawa. We as a citizen, may obligation din tayo sa ating bayan. Yun ang ibig sabihin niya. It means, you as a Filipino citizen, may obligation ka sa bayan mo. That's why, sabi nga ni John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Yun ang ibig sabihin ng presidente. It means, tayong lahat may obligation sa ating bayan. If you want peace, tulungan mo yung mga pulis. Ilan ba yung mga pulis natin? 200,000, 300,000? Ilan ba yung mga Pilipino? 100 million? Kaya ba? Hindi kaya yun. Kulang. So we as a Filipino citizen, may obligation din tayo sa ating bayan. It means, yun ang tinatawag na citizens arrest, civilian arrest, kasama yon. Kailangan natin tulungan ang ating mga kapulisan. Kung, for example, ayaw mo kasi papahamak ka, you can call the police. And yung police natin ngayon, very strong, very sana malinis na yung pulis. So, yun, malinis na yung bayan natin. So, yun ang ibig sabihin na shoot to kill order. Ang ibig sabihin doon, we as a Filipino citizen, may obligation tayo sa ating bayan. Hindi ko lang ma-imagine na ikaw, civilian, manghuli ka ng drug pusher Hindi ko talaga ma-imagine yun. You need to have, kasi, di ba tayo mga, kunyari, tayo mga hindi gumagamit, takot sa gumagamit Di ba? Baka may ano ang gawin niya sa akin. Kailangan kasi na yung mindset natin, baguhin natin. Dapat, yung mga drug lord ang takot sa atin.
para may peace. Oo. Kasi ngayon, Tama. dapat yung mga kriminal ang takot sa mga inosente. Okay. Hindi yung inosente ang takot sa mga kriminal. So yun ang ibig sabihin nun, to have peace in this country. Oo. Yun ang ibig sabihin doon. Change is coming. Ang ibig sabihin doon, tayong lahat may obligation para makuha natin yung pagbabago. Tulong-tulong. kumbaga. That's why, pag may sinasabi siya, huwag mong intindihin yun literally. Kailangan mong pag-isipin between the lines. Ano ibig sabihin doon? Kung hindi mo maintindihan, tanungin mo yung mga media sa taga Davao, yung mga Cebuano, ano yung ibig sabihin doon para maintindihan mo. Pero ito, linawin ko lang, attorney, yung mga gun owners na private individuals, even the policemen, wala silang karapatang i-shoot to kill Wala. ang sino Ang man. binigay ng government sa kanila, okay, for example, owning a gun is not a right. It's a privilege. Okay, privilege lang yun. It means, may license to own ka. Kung may risk sa buhay mo, pwede kang license to carry, but there's no such thing as license to kill. Okay? Mali. Si James Bond lang meron niya sa pelikula. License to kill. Kahit sino yata. walang license to kill. So same also, kahit pulis ka, wala kang license to kill. Mayroon lang ka lang right of self-defense or right of self-determination. Okay. Okay. For your protection. Parang ganun. So sana malinaw yun. Pero Ayan. paano yung shoot to kill kung wala ka namang baril? Kainin mo ng bato. Ganon. Hindi, ang ibig sabihin doon, Tapos questioning ka po, ba't ka magkakabaril? hindi, kung may gun ka, may baril ka, you can do it. Kung ayaw mo, you can ask assistance sa police. Parang ganon. Ikaw na yung kumbaga magtimbre. Yes, parang ganon. Sa police. Eh, yung pusher nga, yung pulis. Yun ang masama. Joke lang. Sana wala. Sana wala. Lagot ka. Dahil yan, lagot kayo. Magkakayo na huli. Naku pa, ayaw ni President-elect Digong yan. Oh, yeah. Ayaw niya. Kaya nga lilinisin daw niya ang PNP. Ganon. Hindi, talagang ganun siya talagang magsalita. ganun. Talaga may ano siya. I think it's also one way na preventing the media, no? Kasi kung ganyan ang explanation Yes. attorney, Yes. I think it's na hindi ka agad-agad magsasalita. Oo. That's why nga may mga spokesman na siya eh. Oo, May nga. mga spokesman na Kung siya. may mga Sasalap, problema tayo sa ganyan. Kung ganun. meron tayong Problema kung, sa interpretation. ang problema sa impluwensya natin, sa unang impluwensya natin sa buhay, yung kultura natin. Kultura, correct. Kung saan tayo nanggaling, pamilya, syudad, bansa. Kadalasan nadadala natin yan hanggang sa pagtanda natin. At napakahirap baliin yan for another new culture na papasukin natin. Mahirap yun. You can't expect everyone to understand. Correct, and to follow. Oo. That's why ang presidente natin kailangan may mga tao rin siya na handa ring magpaliwanag. Oo, at huwag kayo all the mapapagod. time. Oo. At huwag kayo mapapagod. Oo. Saka Kailangan po namin yan. yung political will, yung willingness of the president to fight drugs. Correct. Sana hindi siya magmaliw. Sana hindi siya mapagod. Sana dire-diretso pa rin siya. Tuloy-tuloy. Dire-diretso Para pa rin lahat siya. naman din susunod dun sa mga gusto niya mangyari. Ganon. Tingnan mo, hindi pa siya nakaupo. May mga Marami nag-surrender na. Nag-surrender Oo, na. natatakot Meron daw isang sila. mas malaking lote, doon sila nag-surrender. di ba? Now, they're getting the message. Correct. You are now getting what I am saying. So, yun ang gagawin dapat. So, dapat magbago na. So, yun ang tinatawag na pagbabago. So, expect change. Expect na nakakaiba. From the word change, nakakaiba ito. So, Saka yung isip siguro natin, baguhin natin ng Mindset, konti. ano? Meron tayong kinakahon natin yung presidente. Kung presidente ka, dapat ganito ang gawin mo. Pag presidente ka, ganun ang gawin mo. Siguro baguhin na rin natin kahit Minsan paano. kailangan din nating subukan ang iba. Parang ganun eh. Subukan Baka na. effective din. Baka effective. anyway, don't worry yung mga kababayan natin. Hindi siya dapat mag-worry. Bakit? May limited naman yung power ng presidente. Meron May tayong check and balance tinatawag na naman tayo. saligang batas. So, kung may pag-aabuso, may mga nakatingin doon, may mga limitation under sa ating saligang batas. So, hindi sila dapat Relax lang. Relax lang Mag-worry, sila. Relax. Basta See a movie. sumunod lang tayo sa batas. Yun na yun. Kung tatanungin mo ko na nararamdaman ba ng mga drug lords si Duterte,
Palagay ko. Palagay ko. Palagay Hindi ko naman sila nararamdaman. maglalagay ng ng ano, di ba? Ng presyo sa ulo. Oo, patong kumbaga. Okay, magbe-break na muna tayo. Tuloy-tuloy po ang ating usapan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Legal Minds! So po kay Alex.